Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. So nandito na naman tayo sa aking garden. So kung mapapansin nyo, itong mulawing aso na na-wire natin noon, sobrang wild na naman. Okay? Tignan mo, oh. Yan. So kailangan na naman niya ng trim. Okay? So marami tayong bonsai dito na nakapila na naka-wild. Yun, katulad nito. Yan. So naka-wild na naman yung mga yan. Okay? So isa-isahin natin na gupitan. Kailangan na naman niya ng trim. Kailangan na naman niya ng pag-aalaga. Agoy, sana all. Okay, so let's start. Trim lang. Yan, katulad nito, ang haba. So ito ay may tinik. Ito, may mga tinik, oh. Kapag ito ay napabayaan, ganito ang mangyayari. Yan, isa-isa. Nakuha ko itong materialis na mulawing aso na wala pang mga kamay. So lahat ng nakikita nyong sanga dyan ay pinatubo natin. Wala siyang given, ay binigay na sanga. Ang karakter ng mulawing aso ay gustong gusto niya yung palaging nakakalbo at ito ay matakaw sa abono. At kung mapapansin nyo, ang aking pot ay nakadirect na yan sa lupa dahil nasa process pa lang tayo ng pagpapalaki ng sanga. Medyo mabagal ang pagpapalaki ng sanga dahil siguro sa lifeline na naiwan sa kanya. Napakaliit yung lifeline. Mas marami yung drip food sa kanyang katawan. Kailangan nating ayusan o gupitan yung mga naka-wild nating bonsai para maganda namang tignan dito sa aking garden. So ganun ang bonsai, nababago ang kanilang itsura kapag ito ay napabayaan. So bonsai is a living art. Mayroon silang buhay na kailangan i-maintain natin yung kanilang itsura. Kapag wala na ito sa itsura, hindi ito magmumukhang bonsai. Yan, medyo ingat-ingat lang tayo dito dahil ang kanyang mga tinik ay medyo matalim. Parang siya agoy. Matinik sa chicks. Parang siya talaga. Oo nga, parang siya. Matinik sa chicks, agoy. Ayan. Kung minsan yung mga bonsai ni Bonsai Stanglong po ay napapabayaan dahil sa kanyang kalagayan na hindi makapagbuhat, limitado ang kanyang mga galaw, at kung mataas naman hindi niya ito maabot, pero nagagawan naman ng paraan kahit papano. So enjoy lang natin ang ating panonood hanggang matapos itong aking video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka lang sa aking channel, ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na kung gusto mong matutong mag-bonsai. Ayun. So yan guys, natapos na nating gupitan. Napapansin nyo, hindi tayo naggupit dito. Okay? Hindi tayo naggupit. Hindi natin tinanggal itong sumibol na ito. Okay, bakit? Ang dahilan, payat pa ito. Itong
sanga na ito, itong membranes na ito ay payat pa. So ito yung dahilan kung bakit natin itinira ito. Walang putol dito sa parting baba. Oh, tingnan nyo, walang putol. Okay, ang purpose niyan para tumaba, para mabilis tayong magpataba ng sanga. Itong primary branch na ito. Okay, so dito sa parting likod mayroon din tayong pinapalaki na sanga. Yan, ito. Hindi rin tayo nagputol dito. Okay, pinapalaki na din natin itong ano na ito, sanga na ito. Yan. So nakita nyo kanina ang bonsai, kapag ito ay napabayaan, maaring masira o ma-deform ang kanyang itsura. Okay, so ang kwento na ito, ulitin ko ulit, punong-puno ng driftwood ang kanyang katawan. Yan, so yung part ng kanyang katawan ay driftwood na. Okay, matanda na. So ang lifeline nito nandito lang. Lifeline nandito lang. Yan, sinundan niya. Okay? Yan. So nandito lang yung kanyang lifeline, yung kanyang kalahati ng kanyang katawan or sobra pa sa kalahati ay patay na. Okay? Driftwood, puro driftwood ang kanyang katawan. So ang kwento ng kanyang buhay ay hirap na. Bawat bonsai na ginagawa natin dapat mayroong kanya-kanyang kwento. Ikaw, ano bang kwento mo? Ano bang kwento mo sa pag-ibig? Agoy! Parang ganito ba? Patay na patay siya sa iba. Kinugutan pa talaga, no? O parang santan, blooming ka na, puyo ka na sa kanya. Ayan, nandito sa likod ko yung si santan. Okay, so ganun lang ang ating gagawin kapag tayo ay nagpapataba ng sanga. Huwag basta-basta magpuputol. Okay, kailangan dito ipasok natin dito yung pasyensyoso, yung pasyensya na dapat hindi basta-basta magputol. Kapag pinutol mo ito, split of seconds, putol na. Pero ang pagpapataba ng sanga, abutin ka ng 2 taon, 3 taon. Okay, so mas matagal yung paghihintay. Agoy, sana all. Parang siya, mas matagal yung paghihintay, pero wala pa rin. Hindi pa rin dumating. Puti pang bonsai na inaantay. Okay, so camera, ipakita mo yung kanyang itsura. Makikita natin dito yung patay na part ng kanyang katawan. So ang aspin nito ay napakaganda. Kitang-kita naman natin yung kabulok ng ibang part. So isa yan sa nakikita nating maganda sa ating bonsai, yung kanyang part ng katawan ay mga patay na. Puro driftwood na yan. Magtataka ka kung paano siya nabuhay. Kaya nga sabi ko, ang bonsai ay pinaghalong science at saka art. Yung science kung paano mo siya binuhay, art kung paano mo siya binuo para maging bonsai. Yon. So nakita nyo na
Ang dinidevelop natin dito sa parting baba. So nagpapalaki pa tayo ng sanga dito. Okay? At maraming salamat. At nakarating na naman tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!